Eat Bulaga kinumpara ang ratings sa TikTok Lock. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, November 2. Pero bago yan mga kaparokya, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisa natin ang ating kwentuhan sa dating legit Dabarkads host na si Anjo Iliana. So yun nga mga parokya, magkakaroon daw di umano ng guest appearance ang dating host ng Eat Bulaga sa #1 program ng bansa, ang Batang Quiapo. Matatandaan mga kaparokya, si Anjo Iliana po ay matagal na nag-host sa longest running noontime show sa bansa, ang Eat Bulaga. Magandang opportunity to para kay Anjo Iliana na makita muli sa Free TV. Kumbaga mga parokya, it's good for him na muli natin makita na magkaroon ng proyekto si Anjo Iliana. Sa tulong na rin of course ni Coco Martin. Samantala, Ann Curtis sobrang frustrate sa budget allocation ng gobyerno. Naparepost ang It's Showtime female host sa kanyang ex na dating Twitter account sa pagbibigay ng failing grade ng UP School of Economics na si Professor Cielo Magno. Ayon sa post nito, ang laki-laki ng budget nila, mapapatanong ka talaga eh. Kamusta nga ba ang performance so far ng bawat department? Sakit sa heart. Well, mga kaparokya, naintindihan natin kung ano ang saloobin ng It's Showtime female host dahil nakaka-frustrate naman talaga, lalo na kung taxpayer ka, dahil hindi nalalagay sa tama ang budget ng gobyerno. Kaya maiintindihan mo din talaga ang tila hinaing ng madlang people female host. Ibig sabihin lang yan mga kaparokya ay concern si Ann Curtis sa nangyayari dito sa bansa. Kumbaga updated siya sa nangyayari sa bansa. Samantala, Ryan Bang pakakantayin sa kasal niya ang kanyang dating niligawan. So yun nga mga parokya, kamakailan nga sa It's Showtime ay nag-guest ang dating niligawan nito na si Yeng Constantino. Matatandaan na nireveal ng dalawa noong 2022 na niligawan nito ang singer na si Yeng Constantino nang mag-guest judge ito sa Tawag ng Tanghalan. 2010 nang niligawan ni Ryan Bang ang singer at bigla na lang hindi nagparamdam It's Showtime male host sa singer dahil ang akala nito ay wala siyang pag-asa dito. Kaya dito din nabuo ang kanta ni Yeng Constantino, ang Ikaw na balak kantahin ni Yeng sa kasal ni Ryan Bang na pabirong gagawin sa Korean version. Sa linya na Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ko'y nalumbay na tila may panghihinayang sa singer sa nangyari sa kanila ng It's Showtime host. Well mga kaparokya, madalas na nangyayari yan. Yung bibitaw ka dahil feeling natin ay taking for granted tayo sa nililigawan natin. At least both sides mga kaparokya have a strong relationship na. Yeng has a good husband and Ryan's getting married soon sa girlfriend nito. Mga kaparokya, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan mga kaparokya ay mag-shoutout muna tayo. Sina-shoutout ko lahat ng viewers ng It's Showtime and of course ng Eat Bulaga. Special mention sa mga sumusunod: Kudro on Leather, BSD, TVJ Jaworski, Jeanette Encaja, Ninja Jack Monster, Derek Pilapil, Froilan Esguera, Graciano Uclarit, Renato Reyes, Liza Marino, Glidel Arat, Roy, Ashley Gray, Fernando Publico, Glenn Tabor, Alfred Catane, Andres Pena, at Miss Heidi Gutierrez. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking video at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila kinumpara na naman ng Tape Defender ang ratings na sinusuportahan nitong variety show sa GMA na TikTok Lock ang ratings ng Eat Bulaga. Upon checking sa kanyang official Facebook page ay may nakita tayong separate ratings ng Eat Bulaga at TikTok Lock nitong October 25 episode. Araw po yun
ng Biyernes. So dito mga kaparokya, ang TikTok Lock po makikita natin ay may 4.6% at ang Eat Bulaga naman po ay may 4.1%. So kung makikita natin dito ay angat po ang TikTok Lock ng 0.5% sa longest running noontime show ng bansa, ang Eat Bulaga. Maganda din itong ginagawa ng Tape Defender na ito dahil pwedeng manotice ito ng pamunuan ng GMA Network at gawing noontime show nila. Ito po ay pinapangunahan ni Kim Atienza, Pokwang at iba pa. Actually mga kaparokya, pwede naman talagang ipantapat na ito sa Eat Showtime at Eat Bulaga kung maisipan ng Kapuso Management na gumawa na lang ng sariling pananghaliang programa. Eat Showtime is the best choice for GMA as noontime program, pantapat sa noontime show ng iconic trio. Pero if ever man, para sa akin, ang TikTok Lock ay pwede na din isabak pantapat sa dalawang bigating noontime show dahil kahit papaano po mga kaparokya ay nagkakaroon na po sila ng sariling pangalan at magagaling din naman po ang host ng TikTok Lock, nga lang ay talagang mapapalaban siya sa matatagal na sa pananghaliang programa or noontime show like Eat Showtime at Eat Bulaga. Kumbaga, sino ang itatapat nila kay Vice Ganda at sa legendary trio? Pero magkaganon man mga kaparokya, mas maganda na rin na magkaroon ng sariling noontime show ang GMA dahil alam naman po natin ang GMA po ngayon ang pinakamalaking TV stations mula po nang nawala ng franchise ang ABS-CBN. So kayo mga parokya, ano sa tingin nyo? Pwede na bang ipantapat sa Eat Showtime at Eat Bulaga ang variety show ng GMA na TikTok Lock? Please comment down below. So hanggang dito na lang mga parokya, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.